Annyeonghaseyo 여러분. Hello everyone. So, tapos na po tayo sa aspirated tsaka sa basic consonant. So, yung basic consonants nga po ay 10, pero iniwan muna natin yung 9. Ano, bumaba tayo sa 4 na aspirated. Si double K, double P, double P, and si si CH. Okay? Okay. And then, natapos na rin po natin yung 9 na rules na pronunciations. Dito po tayo sa rule number 10. So, ano ba yung rule number 10? Sabi dito, kapag ang patchim, si Kiyok, si K, si Miyong, tsaka si Neon, si M at si N, kapag nasalubong po nila yung Y vowels, ano ba yung Y vowels? Sila ya, yo, yu, yo, ye, tsaka si ye. Mga Y vowels yan. Sila ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na Y vowels. Sabi dyan, kapag ito ay nasa ilalim, si K, si M, tsaka si N, pasalubong yung Y vowels, mag-i-insert ka daw ng N. Mag-i-insert o magsisingit ka ng N. Kaya ang tawag dyan ay consonant insertion. Kapag si Leol naman ay nasa ilalim, nasalubong rin yung Y vowels, mag-i-insert ka naman ng L or ng Leol. So, example po natin. Ito po ay wagok, yok. Wagok, yok. Yun yung tamang basa. Ayun dapat na basa. Pero mali. So, ang tamang pong bigkas dyan ay wagong nyok. Wagong nyok. So, bakit naging wagong nyok? Si Kiyok nasa ilalim, nasalubong niya po yung yo na Y vowels. Dahil po nagkasalubong po sila, mag-insert po tayo ng N. So, magiging wagok, tapos nyok. Kaya lang, 'di ba may rule po si Kiyok, pag nasa ilalim siya as patchim, nasalubong niya po si N, si Kiyok po 'di ba ay nagiging NG or nagiging iyong. Kaya dapat nabasa niya ay wagong nyok. Wagong nyok. Okay? So, hindi po siya wagok yok, kundi wagong nyok. So, saan galing yung N? Nag-insert po tayo ng N dahil nagkasalubong nga si Kiyok at yung yo na vowels or yung mga Y na vowels. Okay? Hindi siya wagok-yok, kundi wagong-nyok. Ito pa rin yung spelling, ito lang yung pagbigkas. Okay? Sa pang-example, si Neon yung nasa ilalim, nasalubong niya rin yung yo na Y vowels, mag-insert din tayo ng N. So, insert tayo ng N. Ayun. So, ang tamang bigkas, hindi siya han-yo room. Magiging han-nyo room. Nag-insert tayo ng N. Then, ito naman yung example lang. Leol naman nasa ilalim. Nasalubong niya rin si Y vowels. Mag-insert naman tayo ng L. So, sool, liok. Sool, liok. Ang tamang bigkas. Okay, ito pa rin ang spelling. Ito lang yung pagbigkas. Ayan. And then, ito po, meron pong asterisk. May special na word ng consonant insertion. Si number 16 sa Sino-Korean. So, ang tama pong bigkas sa kanya ay shimnyok. Shimnyok. So, bakit siya naging shimnyok? P yung nasa ilalim, nasalubong niya yung Y na vowels na U. So, although wala po yung P dito sa rule na to, si P po kasi ay kasama po sa mga nasal na sound. So, pag nasal, kasama rin, nasa ilalim as patchim, nasulubong nga yung Y vowels, mag-insert pa rin tayo ng N. Kasi nga nasal sound yan siya. Diba? Si pamana. Kasama dun si P. E. And then, dahil nga nagkasulubong si P tsaka si N, rule number 4, si P ay nagiging M. Diba? Si pamana. Kaya ang tamang bigkas, hindi po shipyok, kundi shimnyok. Shimnyok ang tamang bigkas. Okay? So, yan po ang rule number 10. Consonant insertion. Mag-insert ka ng consonant. Okay.
And then, balikan na po natin yung ating pong iniwan. Balikan ko lang. Yan. So, ito nga po yung natapos natin. Basic. 9 na basic. Iniwan natin yung isa. Then, bumaba muna tayo dito sa 4 nga. So, iniwan po natin ito si Hiyot. So, balikan na po natin siya bago tayo bumaba sa pangatlo. Okay. So, ang character po na to ay, dalawa po yung itsura niya. Pwede po nakatayo yung guhit sa taas, pwede rin siyang nakahiga. Same lang yan. May book na ito yung gamit, may book naman na ito yung gamit. Pero parehas lang yan. So, sa unahan tsaka sa gitna, H, yung kanyang sound. Pero sa ilalim po ay T. So, bali pang ilang T na. Si Tigot, si Shiyot, si Jiyot, si Chiyot, si Tiyot, o siya. Si Hiyot ang kanyang pangalan. Pang-anim na T na sa ilalim. Hiyot. O HHT. At huwag pong malilito, yung una po ay bilog, si iyong yan, yung NG sa ilalim. Then kapag po merong parang sombrero sa taas, CH na yan or si Hiyot. Okay? So, HHT. So, number 1, ang basa ay Hori. Hori. Bewang. Number 2, Hiyo. Hiyo. Dila. Number 3, Hyuji. Hyuji. Issue. Number 4, Jot. Jot. T dahil nasa ilalim. Number 5, Ohu. Ohu. So, wag pong malito, magkapatong po yung consonant tsaka yung vowel. Yung consonant natin ito si Hiyot, then yung vowel natin na U. Hindi yan basta vowel lang ha, hindi yan si U na vowel. May sombrero po sa taas. So, consonant, yung vowel natin itong nasa ilalim. Kaya O-Hu. PM. Next, Hayansek. Hayansek. Number 3, Hangugin. Hangugin. So, bakit naging Hangugin? In-apply po natin yung rule number 1. So, bakit natin in-apply? Meron pong patchim na kiyok. Nasa lubong po niya yung E na vowel. Bilog. Rule number 1. Akyat. Magiging next syllable, hindi na siya K, magiging G na. Kaya Hangugin. Hangugin, Korean person. Next, number 8, Haraboji. Haraboji. So, bakit naging ganon? Rule number 1 pa rin. May patchim, then merong tayong vowel, akyat, magiging next syllable. So, hara. Kailangan, ang hirap magsulat. So, haraboji. Yeah. So, rule number 1, parehas yan. Okay? Akyat. Basta may nasa ilalim. Kasunod ay vowel. Next, halmoni. Halmoni. Lola. Jihachol. Jihachol. Subway. Next, hotel. Hotel. Next, halbu. Halbu. Installment. Next, hangnyok. Hangnyok. Education. So, bakit naging hanyok? Anong ating in-apply? Rule number 8. So, rule number 8, check muna natin. Rule number 8. Yan. So, reciprocal nasalization, kapag ang ating patchim, si KTP, tsaka si L. KTPL. Lahat po sila ay magpapalit. Si K magiging NG,
si T magiging N, si P magiging M, pati si L magiging N. Lahat yan ay magpapalit. So, KTPL, reciprocal nasalization yan. So, tingnan natin. Ito. So, si K nasa ilalim, nasalubong niya si Leol sa ibabaw. Dahil nagkasalubong sila, si K magiging NG. And then si L nga ay magiging N. So, hangnyok. Hangnyok. Rule number 8. Next, number 14. Hamnijok. Hamnijok. So, bakit naging hamnijok? Rule number 8 pa rin. Reciprocal nasalization. Si KTP. Salubong si L. So, si P magiging M. At si Leol nga ay magiging N. Kaya hamnijok. Hamnijok. Rule number 8. Yang dalawa na yan. Reciprocal nasalization. Okay? Ayusin ko lang. Rule number 8. And then, next. Number 15. Hangugo. Hangugo. O bakit naging ganon? Rule number 1, syempre. Akyat, may patchim, then Noel. Rule number 1. Next, number 16. Hangungmal. Hangungmal. O bakit naging hangungmal? Rule number 5. Rule number 5. Kapag si Kiyok nasalubong si Miyom, si Kamanang, si K ay nagiging NG. Rule number 5. So, check muna natin. Although medyo malayo. Wait lang. Number 5. Ayan. Lahat ng K, nasalubungan si M at si N, si K nagiging NG. Kamanang. Ayan. Saan ba? Ito. Ayan. Kaya naging hangungmal. Hindi siya hangukmal. Hangungmal. Okay? And then, 17 hanggang 23, kahit ano pong basa mo dyan ay mali. So, bakit po mali? Dahil special po si Hiyot. Kaya iniwan natin siya nung una. Okay? So, marami ba't siya special? Marami siyang rules. Isa-isa na nga natin ang kanyang rules. So, rule number 11, kapag siya ang patchim o nasa ilalim, na meet po niya sa sumunod na consonant, yung vowel, atin malalamang vowel, may bilog. Sabi dito sa rule number 11, silent na po si H. Nandyan siya pero wala na siyang sound or never mo nang babasahin. Okay? For example natin, ito, diba dapat ay rule number 1, dapat naha. Naha. Pero dahil sa rule number 11, silent na siya. Hindi mo na siya babasahin. Kaya tamang basa, naa. Naa. Silent na. So, pang example, taha. Magiging taa. Taa. Silent pa rin siya. Okay? So, yan ang unang rule. Patchim, sa ilalim si H. Alubong niya ay vowel. Silent na si H. Next rule, rule number 12. Ang tawag dito ay aspiration. Aspiration, magiging may hangin o magkakaroon ng hangin. Kailan? Kapag ang ating patchim, si H, si Hiyot, nasalubong niya sa next syllable, si K, si T, si P, at si J. Si K, T, P, J. At ito po ay vice versa. Sino man ang nasa ilalim o nasa ibabaw, basta si H at silang apat. So, pag nagkasalubong sila, vice versa,
Si K magiging aspirated K. Si T magiging aspirated P. At si P magiging aspirated P. Si J magiging aspirated na CH. Okay? So, yung cheat sheet nga natin, magagamit nyo po yon. Balikan mo natin yung cheat sheet. Cheat sheet. Ayan, ito. So, si K, lang. Okay, so magagamit nga natin to, cheat sheet na to. Paano natin to magagamit? Wait lang. So, si K, si T, si P, at si J. Kapag nasalubungan nila si H, sa ilalim man or sa ibabaw, basta silang lima, si K magiging aspirated. Si T magiging aspirated, aspirated, and then aspirated. Kaya magagamit nyo nga itong cheat sheet na to. Okay, so print lang and then dikit nga sa wall. So si K, T, P, J, pag nasalubong si H, magiging aspirated yung apat. Okay? Okay, so balikan na natin yung kanina. Yan. So example natin, si K nasa ilalim, nasalubong niya si H sa ibabaw. So dahil nagkasalubong sila, si K magiging aspirated K. Hindi po siya kaka. Magiging kaka. Kaka. So pang example, ito si H naman nasa ilalim dahil nga vice versa. Siya naman nasa ilalim. Kanina sa ibabaw. So dahil nagkasalubong, si T magiging aspirated T. Hindi siya tata. Magiging tata. Tata. And then, si P nasalubong din si H sa ibabaw. Si P magiging aspirated P. Hindi siya iphak. Magiging iphak. Iphak. Okay? So, aspiration. Sino man na nasa ilalim o nasa ibabaw, basta sila, magiging aspirated yan. Okay? So, lahat po ng K sa ilalim, tatlo yan sila. Lahat ng T, bali 7 nga sila. Then yung P, 2 lang naman sila. And then si J, magiging aspirated. Okay? So, since si T nga ay madami, ito na. Si Tigot, si Shiot, sama na rin dyan, dahil T rin yan. Si Giot, T rin yan. T rin yan, pati ito. So, nandito naman yung iba. Okay? Kaya nilagay ko lang dito si Shiot. So, aspiration yan. Rule number 12. Next. Rule number 13. Kapag ang ating patchim, ito naman ay hindi vice versa. Kapag ang ating patchim, si L, N, M, filial niyon tsaka si Mium, nasalubong si H sa ibabaw, hindi yan vice versa. Sabi dito si H ay magiging weak. Hihina na siya. Parang nandun pero halos wala. Hindi siya totally silent, kundi weak lang. Example nga ay, ito si N nasa ilalim, nasalubong niya si H sa ibabaw. So, di ba dapat ay John Hua. John Hua. So, hindi po siya John Hua, kundi magiging John Hua. John Hua. So, parang nandun, pero parang wala na rin dahil mahina na nga siya. So, pang example, si L naman nasa ilalim, nasalubong niya rin si H sa ibabaw. Diba dapat ay Kyolhun. Kyolhun. Ang tamang bigkas ay Kyorun. Kyorun. Parang may H pero parang wala dahil mahina na nga. Okay?
So, para madaling matandaan, yung 12 pala kanina, no? Si KTPJ. KTPJ. Wala akong maisip na word eh. Dito meron. Si Lana Maha. Wala nang Maha. Ubus na. Lana Maha. Ayan. Okay? And then, Rule 14. Pang-apat na rule ni Hiyot o ni H. Kapag siyang nasa ilalim, nasalubong niya rin sa next syllable si N. Sino yun? Sabi dito, si Hiyot, si H, magiging N na din. So, example natin, ito, si H nasa ilalim, hindi rin yung vice versa. So, hindi siya tat nun. Diba? Dapat P sa ilalim. O dahil nagkasalubong sila, magiging N na rin si H. So, tan nun. Ang tamang bigkas. Tanon. Okay? So, yun ang rule number 14. So, 4. Actually, 5 yan, pero mamaya-maya na. Okay? So, recap natin. Kapag sa rule number 11, kapag si H nasa ilalim, nasalubong niya vowel, may bilog, silent na yung H. Pangalawa, si KTPJ, pag nasalubong nga si H, sa ibabaw mo o sa ilalim, dahil vice versa yan, magiging aspirated K, aspirated T, aspirated P, aspirated CH. And then, ito si Lana Maha. Pag nasa ilalim si LNM, nasalubong si H, hihina na yung H. Parang Sierra Madre lang, no? Na may bagyo. So, Lana Maha. And then, ito number 14, para matandaan si Hana. Yung number 1 sa native Korean na Hana. Si H, nasalubong si N, si H magiging N na din. So, yan ang unang 4 na rule. Mamaya na nga yung isa. Okay. O, dito tayo sa number 17. Anong tamang basa? Joayo. Joayo. So, silent na si H dahil kasunod niya ay vowel. Rule number 11. Next, ipak. Ipak. So, si P na sa lubong si H, maging aspirated P. Ipak. Next, chukahe. Chukahe. So, si K na sa lubong si H, si K magiging aspirated. Chukahe. Number 20, si J na sa lubong si H, magiging aspirated CH. Machida. Machida. So, yan ay rule number 12. 11 pala to. 11. Ito naman 12. Yung aspiration. And then, next. Number 21, uneng. Uneng. Number 22, pigoneo. Pigoneo. And 23, Jonwa. Jonwa. So, ito po ay rule number 13. Hihina yung H. Basta nasa ilalim sila na ma. Sa LNM. Sa ibabaw si H. So, lahat yan ay rule 13. Ayan. Okay? So, note mo na yung mga may changes. Yan yung mga applicable na rules.
Okay na? Okay. Then, next. Okay, so bago tayo nga bumaba sa pangatlo, dito muna tayo sa basic tsaka aspirated. So, number 1, Kasu. Kasu, singer. Number 2, Agi, baby. Number 3, Nemo, square. Nemo. Number 4, Tari, legs. And then, sorry, sound. Next, moja, sombrero. Moja. Next, aboji, tatay, aboji. Saja, saja, lion. Seu, seu, shrimp. Jiuge, jiuge, pambura. Chima, chima, skirt. So, si CH yan dahil may guhit po sa taas ha. Hindi po yan giyot. Next, ko, ilong. Kajo, kajo, ostrich. Podo, grapes. Podo, grapes. And last, hosu, hosu, lake, lawa. Okay? So, ito na nga, double consonant na nga tayo. O, di na tayo magsusulat dahil kung paano yung single, literal na, dodoblehin mo lang. Magiging dalawa lang. Okay? Pero bago nga tayo mag-start, ito na, simulan na rin natin ang Rule 15. Kay H pa rin kasi ito. Pero, kasama na kasi yung double. Kaya hiniwalay ko na dun sa kanina. Okay? So, rule number 15, kapag ang ating patchim si H, si Hiyot, nasulubong niya sa next syllable ay si S, single na S. Sabi dito, si H daw ay magdadrop or silent, si S naman ay magiging double. So, kapag double consonant kasi may diin na ang tunog niyan. May diin, magiging tense. For example, hindi po siya tatso. Diba? Dapat nga si H ay T. Kung hindi siya tatso, magiging taso. Taso. May diin na dun sa S. Pero sa spelling, single pa rin. Sa pagbigkas, double na. Isa pang example. So, hindi siya jotsumnida. Magiging josumnida. Josumnida. Matatanggal yung T, yung H or T nga sa ilalim, and then magiging double na yung S. Josumnida. So, bali 5 nga ang rules ng H. Okay? And then next, rule number 16. Ito po ay last na. Ang tawag dito ay reinforcement or intensification. Magiging tense. So, kailan? Kapag ang ating patchim, si K, si T, at si P, nasa ilalim, nasalubong niya yung sarili niya. Si KTP din, kasama na si S, kasama rin si J. Ano mangyayari pag sila nagkasalubong? Yung K magiging double, si T magiging double T, si P magiging double P,
Si S magiging double S at si J magiging double J. Kapag binibigkas ka sila ay may diin. Pero hindi sila nagbabago gaya ng basic. Double P, K, double G, ay double P, double S, double J. Okay? Hindi siya gaya ng basic na magiging GG or DD. Hindi. Double K, double T, double P, double S, double J. May diin lang yung bigkas. So, example. Di ba dapat ay mok? Da. Mok. Da. So, hindi po siya mok da. Since nagkasalubong nga si K, nasalubong si T, so magiging double T. Mok ta. Mok ta. Hindi siya mok da. Mok ta. Next, hindi siya shikdang. Magiging shiktang. Shiktang. And the next, hindi po siya takja. Magiging takja. Takja. Next, japji. Magiging madiin, japji. Next, hakyo. Hakyo. And then, tekpe. Tekpe. Okay? So, wag din po malito ha, yung rule number 2 na mirroring. Diba, mirror. Dapat parehas lang naman K yan. Dapat mirroring. So, magsusupersede na yung rule number 16. Magiging tens na yung pangalawang K. So, K at K, magiging tens or double. So, sa rule 16, magagamit nyo nga rin yung, tawag dito, yung ating cheat sheet. So, ito si K, nasa lubong niya nasa ilalim si K, si T, at si P, KTP, at sa ilalim, nasa lubong niya yung sarili niya, sa lubong niya, kasama rin si S, kasama rin si J. Yan. So, ano mangyari? Magiging double K, double T, double P, double S, double J. Gagamit nyo nga itong cheat sheet na to. Si KTP, sa lubong yung sarili niya, KTP din, kasama si S, kasama si J. So, KTP, SJ. Sa rule 16. Okay? Okay, so yun na. Simulan na nga natin ang combination, consonant, or double consonant. Okay, so una natin karakter ay double K. So, Sangyok ang kanyang pangalan. Sang ay double or couple. Dalawa. Pero sa ilalim, K na lang siya. So, gaya nga nasabi ko kanina, yung mga double consonant, di yan nagiging GG. Di sa gaya ng basic na dalawa yung sound. Ito, same lang sa unahan tsaka sa gitna. KK. O sa ilalim, back to basic na K na lang. Kasi mahirap naman kung may diin pa rin sa gitna. Okay? So, compare muna natin pala, no, yung tatlo since kompleto na nga. So, ka. Ka. Kapag aspirated, ang clue nga natin, no, lagay mo dapat yung kamay mo sa, yung kamay mo sa harap, kailangan may maramdaman kang hangin. Ka. Yung basic dapat wala. Ka. 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 May hangin. Yung double naman, lagay mo yung kamay mo sa tiyan. Sa tiyan mo lagay. Then, kailangan may ramdaman mo may gumaganon. O may tense sa tiyan. Ka! Ka! Kailangan gumanon. So, pag gumanon, naramdaman mo yung kamay mo nga, gumanon sa yung tiyan mo, gumanon,
Ibig sabihin nun ay tama yung sound mo. Double yon or tens. So, ulit. Ka, ka, ka. Yan ang pinagkaiba na lang tatlo. Wait lang ha. So, number 1, Toki. Toki. Rabbit. Next, potkot. Potkot. Parehti sa ilalim yan, dalawa na yan. Potkot. Next, nakshi. Nakshi. So, double pero single lang yung pagbigkas niya. Nakshi. So, bakit maging shi? Si K nasalubong si S. Si K nasalubong si S. Si K nasalubong si S, magiging tens. Rule number 16. So, nakshi. Magiging tens or double yan. Next. Next, sokta. Sokta. So, magiging tens. Dahil si K nga nasalubong din yung T, magiging tens. Sokta. Next, kakta. Magiging tens din yan. Kakta. Si K nasalubong yung T, magiging tens. Puro yan, rule 16. Next, kok. Surely. Next, pak. K na lang dahil nasa ilalim naman. Pak. Next, jockey. Jockey. Vest. Next, kida. 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 Next, kaji. Kaji. Hindi siya kaji. Meron kasing kaji. Talong ang meaning. Next, takta. 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 Magiging tens. Rule number 16. Takta. Next, kekutada. Kekutada. So, bakit naging ganon? Si Shiot, di ba T yan sa ilalim? Nasalubong niya si H sa ibabaw. So, rule number 12, basta may H nga, ilalim at ibabaw dahil vice versa, magiging aspirated yan. Kaya, keku-ta. Kekutada. Rule number 12. Kaya, ito naman 16. Next, kot. Kot. So, check nyo na lang rule number 12. Kekutada. Next, kot. T sa ilalim yung si Chiyot. Next, pakuda. Pakuda. Next, kuda. Kuda. Kailangan may diin. Next, pangman. Pangman.
So, bakit naging pangman? Rule number 5. So, si K, kapatid niya nga rin yan. Si K na single, na aspirated, tsaka double K, K sa ilalim, nasa lubong niya na si M. Si Kamanang, si K nga ay magiging NG. Kaya pang man. So, pangman. And then next, konman. Konman. So, ito naman ay rule number 7. So, lahat nga po ng T, marami nga yun sila, 7, pag nasalubong din si M at si N, si tama na, magiging N lahat ng T. So, check na lang din doon sa rules. Rule number 7 yung konman. Yan. Okay? So, take note lang lahat ng may changes. So, una nga ay si KK sa unan sa gitna, pero back to basic. K na lang sa ilalim. Mahirap naman kung may mandiin pa rin sa ilalim. Okay? Okay. Next, si double T. Isang bigot. Double T. Pero hindi po siya pwede maging patchim. O di nyo po siya makikita sa ilalim. So, compare mo natin yung tatlo. Ta, ha. May hangin. Then yung pangatlo, may diin sa, maramdaman mo ang may diin sa chan. So, ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Yan. Kailangan na-differentiate nyo talaga yung tatlo. So, number 1, horiti. Horiti. Number 2, kalakihan ko lang. Tal. Meron ding tal. Moon naman yon. Ito, tal. Isa pa. Tal, moon. Tal, daughter. Magkaiba yan. Pero halos magkatunog nga. Kaya kailangan na-differentiate nyo talaga. Okay? Next, talgi. Talgi. Strawberry. Tak, tak. Hard. Mahirap. Tok, tok. Smart. Tok, tok. Next, tonun. Tonun. Next, oteo. Oteo. Otoseo. Otoseo. Oton. Oton. Next, to. To. So, didiinan mo lang. Next, tatatada. Ta. So, ito po ay rule number 12. Dahil nga si Shiot, T sa ilalim, salubong niya nga yung H, magiging aspirated. Tada. Kekutada. Rule number 12. Ilalim mo ibabaw, no? Si H. Next, tarahada. Tarahada. Next, todulda. So, todulda. Todulda. Next, tungtung. Tungtung. Next, tolda. Tolda. Next, kita. Kita.
Kita. Kita. So, rule 16, magiging tense. Si T, nasa lubong yung T, magiging tense. Kita. Then, ito din, tatta. Magiging tense din, tatta. Next, kotta. Kotta. Magiging tense din. Next, itta. Si Gio, T rin yan sa ilalim. Sa lubong niya rin yung T, magiging tense pa rin yan. Hindi po kasi sa spelling ha, kilinawin ko hindi sa spelling yan, kundi yung sound nila as patchim or pag nasa ilalim. So marami nga yung P. And then last, jopkun. Jopkun. So si P nasa lubong si K, or 16 pa rin, magiging tense yung K. Kaya jopkun. Lahat po yan ay rule number 16. Intensification. Okay? So, note lang yung mga may changes. Okay na? Next. Naman tayo sa double P. So, si Sangbiyop, double P, hindi rin po siya pwede maging patchim. Ali, pangalawang di pwede maging patchim or makikita sa ilalim. So, compare natin yung tatlo. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Yan ang pinagkaiba nila. So, number 1, piyo. Piyo. Number 2, puri. Puri. Meron tayong puri. Big naman ang meaning. So, magkaiba. Puri, puri. Next, pang. Tinapay. Meron ding pang. Kwarto naman ang meaning. Next, pali-pali. Pali-pali. So, rule number 2 ang ating ginamit dahil mirroring. Pareha silang L na. Pali-pali. Rule number 2. Next, palgansek. Palgansek. Next, napayo. Napayo. Next, pool. Pool. Corn. Meron ding pool, apoy. Meron ding pool, grass or damo. Okay? So, pool, pool, pool. Halos parehas nga ng bigkas, pero magkakaiba yung spelling, magkakaiba yung meaning. So, careful sa spelling sa pagbigkas. Okay. Next, kipoyo. Kipoyo. Next, yepoyo. Yepoyo. Next, papayo. Papayo. BC. Next, opa. Opa. Next, palmogulpida. Palmogulpida. So, ginamit natin yung rule number 1. Dahil may patchim, may bilog. Kaya, number 1. Palmogulpida. Next, paruda. Paruda.
Next, pale. Pale. So, rule number 2 dahil mirroring. Pale. Next, kakapta. Kakapta. So, si P na sa lubong si T magiging tense. Rule number 16. Kakapta. Ayan. So, note lang yung may changes. So, pangalawa nga yun na hindi pwede maging patchim. Pa, pa, pa. Yan ang pinagkaiba nila. Next. Next, si double J, dalawa din yung itsura niya. Pwedeng ganito, pwede rin ganito, pero parehas lang yan. May book nga na ito yung gamit, may book naman na ito yung gamit, pero same lang yan. Double J. At hindi rin po siya pwede makita sa ilalim or maging patchim. So, ang pangalan nga niya ay Sangjiyot. Sangjiyot, double J. So, compare natin yung tatlo. Ja. Ja. Ka. May hangin, then may diin sa chan. Ja. Ja, cha, ja. Yan ang pinagkaiba. So, number 1, Kalji. Kalji. Next, Orunjok. Orunjok. Next, Wenjok. Wenjok. Next, Jari. Jari. Meron ding Jari. Upuan. Iljik. Iljik. Next, Zoom. Zoom. About. Next, Jada. Jada. Meron ding Jada. Tulog. Meron ding Chada. Malamig. So, Jada, Chada, Jada. Pagkakaiba. Next, Jinja. Jinja. Next, Jimjirul Hada. Jimjirul Hada. So, yes, ginamit natin ang rule number 1. So, may patchim, may bilog, akyat. Jimjirul Hada. Next, Sajinul Jikta. Sajinul Jikta. So, ito ulit, rule number 1, akyat, dahil may patchim, then may bilog. Rule number 1, parehas. Pero ito, jikta. Si K na sa lubong si T magiging tense. Jikta. Rule number 16 yan. Yan. Yung intensification. Jikta. Okay? So, note mo na may changes. Magat lang sa sandwich. Wait lang. Okay. Next. So, ito na po yung last na tense consonant, pang 19. Last na rin ito. So, sa unahan tsaka sa gitna, double S. Pero siya yung last din na T sa ilalim. So, S, 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 T. At gaya din na kapatid niyang single, kapag po nakatabi niya or nakasalubong sa next syllable si E na vowel, ma-H po yan sa gitna.
Okay? So, she. Ibig sabihin naman ay Mr., Miss, or Mrs. Nalagay sa pangalan. Okay. And then, dalawa lang sila. Single at double lang. Sa, sa. Sa, sa. So, number 1. Wait lang, inom lang ako ng water. Okay. Agashi. Agashi. Ajoshi. Ajoshi. Suregi. Suregi. Suregitong. Suregitong. Sayo. Sayo. Meron ding sayo. Bili naman. Pisayo. Pisayo. Next. Watta. Watta. So, ginamit natin yung Rule 16. T sa ilalim nga. T, di ba? SST. Salubong niya rin yung T, magiging tense. Rule number 16. Watta. And then, number 8. Mashisoyo. Mashisoyo. So, rule number 1 yung ating ginamit. May pachi, may bilog, akyat. May pachi, may bilog, akyat. Rule number 1. Mashisoyo. Next. Katta. So, si T nga, nasa lubong yung T, magiging tense. Katta. Itta. Si T, nasa lubong yung T, magiging tense. Or 16. Itta. Next, jimulsada. Jimulsada. Rule number 1. May pachi, may bilog, akyat. Rule number 1. Sada. Pak ng bagahe. Sada. Meron ding sada. Single naman. Bili. Iba yung sada. Sada. Iba yan. Next. Nanshi. Next. Moshita. Moshita. So, rule number 1. Akyat. Dahil may patchim. Next. Shitta. Siti nga na sa lubong yung T, magiging tense. Rule 16. Shitta. Next, suda. Suda. Next, sulda. Sulda. Next, sanunji. Sanunji. So, lahat nga po ng T, marami nga sila 7. Salubong niya rin yung end o kaya ay M, si tama na. Rule number 7, lahat nga ng T, nagiging N. Kaya sanunji. So, check nyo lang nga yung mga binanggit ka na rules kanina. Ayan. Sinulat naman natin. So, note muna yung may changes. Note muna. Okay. Okay na? So, ayan. Natapos na nga natin ng 19 na consonant. Okay? So, dito tayo sa next, number 1. Kachi. Kachi. Magpay. Okay. Balikat. Kwiturami. Kwiturami. Cricket. Puri. Gat. Ajoshi.
ajoshi, jige, jige, stew. And then, basahin lang daw natin to. Susunod, number 1. Ka, pa, sa, ja. May diin lang. Ko, po, so, jo. Ku, tu, pu, su, ju. Ki, ti, pi, shi, ji. Shi ang bigkas. May H nga yan sa gitna. Shi. Okay? So, balikan muna natin yung ating cheat sheet. Teka, ito. So, natapos na nga natin lahat. Okay? So, tawag dito. So, dito naman sa consonant, di ba tatlo nga po sila ang klase. Yung basic, kung alam mo po yung basic na sound niya, madali din makuha yung pangalawa at yung pangatlo. Diba po, ito. Si ka. KGK. Wait lang. Yung isa na lang kaya. Sige, okay na to. Ito na nga lang. So, KGK, ang kanyang sound. Ka. Magiging ka. And then, ka. Didiinan mo lang. Ka, ka, ka. Ito naman, N. Na. Na. Kaya saan mo makita, N lang. Ito naman, T. D, tsaka T. Tang. May hangin. Ta. Ta. Ka. Ta. Na pinagkaiba. Next. So, may hangin, tapos may diin. Yan lang yon. Next, L. R. L. La. Next, M. Kasi mo makita, M lang. Ma. Next. Pa. 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 P. B. P ang kanyang sound. Pa. Lagyan mo ng hangin. Pa. Pa. May diin lang. Next, sa. Wala namang aspirated yan. Sa. 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 Next, yung bilog, may sound ka lang pag sa ilalim. NG. NG. Next, ja. Cha. Ja. Ja. Cha. Ja. Pwedeen lang. So, J, J, T sa ilalim. Ito naman ay H, H, T sa ilalim. Ito SST. Nakalimutan ko, sorry. SST. So, H, H, T. Ha. Yan. So, yan ang kanilang mga basic na sound. Sa unahan, sa gitna, at sa ilalim. Okay? So, kahit ito lang muna, yung basic sounds lang muna ng bawat consonant. Pero unti-unti mo na lang yung mga pronunciation rules o yung tamang pagbigkas. So, nagkakaroon lang naman, di ba, ng pronunciation rules kapag may nasa ilalim o may patchim, tapos may kasunod na next na consonant sa next na syllable. Magkasunuran. Doon lang yan nagkakaroon ng changes. Okay? So, unti-unti mo lang yung 16 rules. Huwag agad-agad dahil lalo kang mahihilo. Okay? Okay, so dito na tayo. So, ayan nga, ulitin lang natin, no? Comparison nga ng tatlo. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Next, ta, ka,
ta. Ta, ta, ta. Next, pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Next, ja, cha, ja. Ja, cha, ja. Next, sa, sa. Sa, sa. So basic, parang abakada. Aspirated, may hangin. Pag dalawa, may diin or parang galit. Ganyan lang yung pinagkaiba. Okay? So, syempre, sa pagbika, sa spelling, dapat tama din. Dahil nagiging iba nga ang meaning. Okay? And then, ito po, track 13, sisend ko po ito sa inyo. And then, sabi nyo lang kung ano po narinig ninyo. Left ba or right? Left ba or right? Left or right or right? Okay? So, try ko din ditong i-play. Lang, kaya ba? Sige. O, i-play ko lang saglit. And then, sisend ko na lang sa inyo, no? Itong track 13. Para makapili nga kayo ng sagot. Wait lang. Ready ko lang. (4번) 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1, 짜요, 2, 짜요, 3, 커요, 4, 싸요, 5, 불이, 6, 바빠요. Yan. So, sisend ko to sa inyo mamaya. Then, piliin nyo lang kung alin yung tamang binigkas ba niya. Single ba o double? May hangin ba o double? May hangin ba o double? Single ba or double? Single or double? May hangin or double? Okay? Yan. So, pwede nyo i-play ng paulit-ulit. Tama ko yung tamang sagot. Okay. Hindi. I-play pa pala natin to, no? Teka, para marinig nyo rin. Sisend ko rin to sa inyo yung track number 12. Wait lang. 12 pa pala muna. 3번 다음을 읽으십시오. 1, 가, 아, 까, 2, 아, 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 3, 아, 아, 빠, 아, 아, 차, 짜, 5, 4, 4, Isa pa. 3번 다음을 읽으십시오. 1, 가, 아, 아, 2, 아, 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 3, 아, 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 차, 짜, 5, 4, 4, Okay? So, sasend ko lang din sa inyo yan. Piliin nga lang yung tamang sagot. Ito ha. Okay. So, next. Ito na tayo.
So, ending consonant or patchim, basta nasa ilalim nga. Dinaanan natin to bago tayo nag-start ng consonant. Balikan lang natin. So, 19 nga ang consonant, 19. Pero meron nga tatlo na hindi mo pwede makita sa ilalim. So, 19 minus 3, 16 na lang silang pwede maging patchim. So, sino-sino tong tatlo? Si double T, si double P, at si double J. Hindi yan pwede maging patchim. Pero kahit po sila ay 16, meron nga lang 7 sound kapag sila ay nasa ilalim or final consonant. So, itong tatlo, magkakapatid, parehas K. Ak, ak, ak. Same lang. Ang bigkas, iba-iba lang yung spelling. Next, N. An. An. Next, marami nga silang T sa ilalim, bali 7. T sa ilalim. At. Isa lang yung bigkas, iba-iba lang yung spelling. Next, L. Al. Next, M. Am. Next, dalawa silang magkapatid na P. Up, up. And then yung last, NG ang sound. Pag nasa ilalim, meron lang yung sound sa ilalim. Ang. Okay? So, 7 sound lang pag nasa ilalim. Walang iba. 7 lang. Okay? So, yan na po yung last ng consonant. And then, practice tayo magbasa. Ito, practice lang magbasa. So, 2 beses ko rin bibigkasin. So, kui. Kui. Kawi. Kawi. Ija. Ija. Isa. Isa. Tweji. Tweji. Kamagui. Kamagui. Jusawi. Jusawi. Sueto. Sueto. Sagwa. Sagwa. Mo. Mo. So, baka nakalimutan nyo yung mga W vowels. Ayan. Next. Wajangshil. Wajangshil. Next. Jomshim. Jomshim. Next. Undongwa. Undongwa. Next. Tosogwan. Tosogwan. Next. Kwanshim. Kwanshim. Next. Kwail. Kwail. Next. Yude Jonwa. Yude Jonwa. So yes, nagkasalubong to. Meron niyang rule. Hihina yung H. Rule number 13. Next, wee or weye. So, di ba, meron nga special na rule yan si uy. Si uy lang yan siya. Ang sound niya ay uy kapag nasa first syllable. Ganitong 3 and 4. Uy. Pero pag wala po yan sa first syllable o nasa gitna, nagiging e yan. So, wee or weye. Tatlo nga yung sound niyan. And then kapag naman po nauna yung consonant sa kanya, gaya po nito, may consonant, tapos siya, nagiging matigas naman yan na I. So, uy, yan sa unahan, pag nasa first syllable, kapag nasa gitna, o wala siya sa unahan, and then I naman kapag nauna yung consonant. So, tamang bigkas, pionijom. Pionijom. Hindi siya pion-uy-jom. Pionijom. Pionijom. Nagiging I. Tatlo ang sound yan. Next, waryo-il.
Waryo-il. So, rule number 1, akyat dahil may patchim. Waryo-il. Next. Teka, ang hirap magsulat. Diyan. So, next. Kyowe. Kyowe. Church. Sagwaheo. Sagwaheo. Next. Wego kakseng. Wego kakseng. So, si K nasa lubong si H, naging aspirated K. Kak. And then, K nasa lubong si S, magiging aspirated, magiging tense na double. So, wego kakseng. Foreign student yung hakseng. Next, so rule number, ano to? Rule number 12. Ito 12. Tag doon, aspiration. And ito naman rule number 16. Intensification. Next, pekwazom. Pekwazom. So, rule number 12 pa rin yan. Si K tsaka si H, magiging aspirated nga yung K. Rule number 12. Hindi yan 7 na, aspirated. Okay? Next, wayo-il. Wayo-il. Next, kuigori. Kuigori. So, rule number 1, in-apply natin dahil may patchim, may bilog vowel. Next, Pyongwon. Pyongwon. Hospital. Next, Kue or Kuye. Wala nga sa unahan, yan. Kunyoye. Kunyoye. Saye or sae. Or ye. Next, pangmulguan. Pangmulguan. Si K nagiging NG kapag nagkasalubong si KMN. Rule number 5. 5 yan. Kamanang. And then last, kamsahamnida. Kamsahamnida. Si P magiging M pag nasalubong niya si N o kaya si M. Rule number 4, yan. Nasalization. Kamsahamnida. Kamsamnida. Rule number 4. Okay? So, take note lang yung mga may changes. Then, nakalagay naman dyan kung anong rule. Yan. And then, yung kanina. Ito nga pala yung kanina. So, ito lang naman yung may changes dyan. Okay? Yan. So, practice lang po magbasa. And yung cheat nga. Sana po ay magawa na, madikit na sa wall. Para habang nagpa-practice magbasa, lalo na sa mga may libro, ang pag-practice na kayo magbasa. And kapag naramdaman nyo kayo mga sinabi ko, no, na mga signs, na baka may changes sa pagbigkas. So, ano-ano nga ulit yun? Mahirap bigkasin. Yung tipong parang nakakagat mo yung dila mo. Masakit dito sa throat. Masakit sa throat. Parang weird yung tunog niya. Weird yung tunog. And then, umiikot yung dila mo, lalo na sa mga liyol o sa mga R. Sigurado yung may, nagbago talaga ang sound ng mga liyol. Okay? Yan. And then, last, ito na tagay last sa consonant. Ito na. So, ang tawag nito ay double ending consonant o double patchim. Dalawa na po yung nasa ilalim. Pero iba po yung double consonant sa double patchim. Consonant. Consonant. Ito double patchim. Dalawa sa ilalim. Okay? So, sila po ay 11. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. 11 yan sila. Pero, hindi mo kailangan i-memorize yung 11. Ano lang ang memorize mo? 3 rules lang. Okay? So, ano ba yung unang rule? Sabi dito, pag may double patchim, kasunod daw niya ay vowel, read all patchim. So, paano natin malalamang vowel? May bilog. Basahin daw lahat ng patchim. May example tayo mamaya para maintindihan natin to lalo. Pero may exception siya. Kapag H yung kasama. Kasi nga kapag may vowel, may H sa ilalim, di ba si H nga ay silent. Rule number 11. Di ba? So, gaya po nito. N tsaka H. L tsaka H. So, si H, silent yan. Hindi mo kayang babasahin. Exception yan sa rule number 1. Okay, double patchim, pero vowel, basahin lahat. Next, may double patchim, pero consonant, ang gagawin mo, titingnan mo muna yung magkasama. Double patchim, consonant, tingnan yung magkasama. Kapag itong tatlo, si L at M, L at P na aspirated, tsaka si L at K, kapag silang tatlo, babasahin mo yung right. Right lang. So, ito sila. Ito yung left, ito yung right. So, right lang ang babasahin. Kung baga, itong tatlo, tama. Right. Para madali matandaan. Tama yung tatlo. So, para madali rin matandaan yan, gawin nating number. 20, 22, 27. So, 20, 22, 27. Pag silang tatlo, ang magkasama, tapos consonant, basahin lahat. Okay? Pangatlong rule, may double patchim, pero consonant ang kasunod din. Tapos, hindi silang tatlo, hindi itong tatlo na to, meaning ito, babasahin mo naman yung left lang. So, ito lang yung babasahin mo, left, left, left. Basta consonant ang kasunod. Okay? So, balikan ulit natin. So, unang rule, pag double patchim, vowel ang kasunod. Lagi mong titignan yung kasunod. Pag vowel, basahin lahat. Except pag H nga, silent nga kasi. Pero kapag double patchim, consonant yung magkasunod, consonant yung kasunod, titignan mo muna yung magkasama. Kapag itong tatlo, si 20, 22, 27, yung right, yung babasahin. Kapag double patchim, consonant din ang kasunod, pero hindi silang tatlo, left naman ang babasahin. Okay? So, mag-example tayo para maintindihan ka natin tong rules na to. O, dito tayo sa una. Okay, so sa number 1, double patchim. Ano ang kasunod? Vowel. So, anong gagawin pag vowel? Basahin lahat. So, babasahin mo yung N, babasahin mo rin si G at si J. So, paano ang basa? An. So, para siyang ganito. An. Babasahin mo rin yung J. Siyempre, dahil nga, rule number 1, akyat. Anja. Yo. So, binasa mo yung N, binasa mo rin si J. Anjayo. Okay? So, basahin lahat dahil vowel yung kasunod. O, dito tayo sa number 6. Double patchim. Number 6. Anong kasunod? Vowel or consonant? Diba? Consonant. So, anong gagawin pag consonant? Tingnan mo muna yung magkasama. Si 20, 22, 27 ba yan? Yes, si 27 yan.
So, since si 27 yan, sabi dito, right lang ang babasahin. So, babasahin natin ay si K. Silent si L. So, ang tamang basa, makta. Makta. So, si K lang ang binasa. And then, same rule apply pa rin ito yung 16 rules. Mag-a-apply pa rin yan. So, si K nasa lubong si T nga magiging tense. Makta. Ganun pa rin yan, ha? And then, next, dito naman tayo sa number 8. May double patchim. Anong kasunod? Di ba, consonant? So, anong gagawin pag consonant? Tingnan mo yung magkasama. Si 20, 22, 27 ba yan? Di ba, hindi. So, dahil hindi, ang sabi dito sa rule, kapag hindi daw, left lang. So, left. Sino babasahin? Si N o si H? Siyempre, si N. Dahil siya yung nasa left. So, N lang ang babasahin. Kwen, chan, ta. Kwen, chan, ta. So, kahit hindi mo siya binasa, yun nga, no, dahil nga consonant kasunod, hindi naman silang tatlo, yung left nga ang babasahin. So, si N lang. Kwen, chan, ta. Siyempre, rule number 12, H na sa ilalim or sa ibabaw, magiging aspirated yan, ha. Ta. Kwen, chan, ta. Same rule apply. Okay? The next, dito tayo sa number 11. Double patchim. Anong kasunod? Vowel. So, ano sabi? Kapag vowel ang kasunod, basahin daw lahat. Exception, may H. So, sa keys na to, dapat babasahin natin lahat. Kaya lang, si H nga yung kasama. So, pag vowel nga kasunod ng H, silent si H. So, select na lang ang babasahin. And then, dahil wala na nga ibang aakyat, pakitin mo na si Liol. Hindi na siya L, magiging R na siya. So, Shiro. Yo. Shiro. Yo. So, hindi po siya gaya ng number 1 kanina. Yung number 1 kasi, hindi naman H yan. Kaya, pinakyat natin si J, si Jiot. O, hindi si N yung aakyat. Yung J. Kasi An, ito yung katabi niya, Ja. So, si J pwedeng umakyat. Kaya siya yung umakyat. Anja. Yo. Ito kasi, silent nga kasi si H. So, di mo siya babasahin. Since wala nga ibang akyat, yung nasa left na yung paakyatin. Kaya, Shiro. Yo. Shiro. Yo. Okay? So, medyo nakakalito lang yung rules, pero mas madali nga siya compare sa 11 yung memorize mo. So, tandaan mo lang yung tatlong rules para di ka malito. Okay? Okay. So, dito tayo sa number 2. Ano ang babasahin dito? So, sa 2, ang babasahin ay lahat. Bakit? Double patchim, vowel ang kasunod. Sa number 3, vowel din ang kasunod, basahin din lahat. Sa 4, vowel din yan. Kaya basahin din lahat. Sa 5, vowel din yan. Kaya basahin lahat. So, ang basa sa number 2, ilgoyo. Ilgoyo. Number 3, talmayo. Talmayo. Sa 4, jalbayo. Jalbayo. Sa 5, nolboyo. Nolboyo.
So, binasa natin lahat. Next, dito tayo sa 7. So, sa 7, anong babasahin? Left ba o right? Or parehas? So, ano bang kasunod? Consonant. So, anong babasahin? Depende kung sinong magkasama. Si 20, 22, 27 ba yan? Yes. So, kapag silang tatlo, yung right lang. So, since si 20 nga yan, right lang ang babasahin. Si M lang, hindi si L. So, Jomda. Jomda. Number 9. Double patchim. Anong kasunod? Consonant. Anong babasahin? Si 20, 22, 27 ba yan? Yes. So, dahil si 22 yan, right pa rin ang babasahin. So, si L, silent, si P lang ang babasahin. Opta. Si P tsaka si T, nagkasalubungan, magiging tense lang yan. Rule number 16 pa rin. Same rule apply. Opta. Next, number 10. Double patchim. Anong kasunod? Consonant. Anong babasahin? Left ba o right? Right. Bakit? Si 27 yan. So, silent si L, si K ang babasahin. Nokta. Nokta. Yan. So, rule number 16 pa rin. Next, dito naman tayo sa number 12. Left, right, or both? Ano bang kasunod? Vowel. So, basta vowel, basahin lahat. Opsoyo. Opsoyo. Next, sa 13. Anong kasunod? Double patchim, vowel. Basahin lahat. Except, H nga yung isa. So, dahil nga H, silent, so si L na lang ang babasahin natin. Dapat dalawa. So, dahil H, silent nga siya. So, si L na lang. So, walang ibang aakyat. Dahil nga sinilent mo sa H, siya na lang ang aakyat. Iroyo. Iroyo. Next, number 14. Double patchim, vowel ang kasunod. Basahin lahat. Yalboyo. Yalboyo. Next, number 15. Double patchim, anong kasunod? Vowel. Except, H na naman. Dapat dalawa, pero si L na lang. Dahil silent ka si H. Walang ibang aakyat, siya na lang ang aakyat. Turoyo. Turoyo. Next, number 16. Double patchim. Anong kasunod? Consonant. Anong babasahin? Si 20, 22, 27 ba yan? Yes. Dahil silang tatlo yan, yung right lang ang babasahin. So, silent si L, si K lang. Tak. Takkogi. Takkogi. Then K at K, rule number 16, magiging tense lang yan. Kogi. Takkogi. Next, number 17. Double patchim. Anong kasunod? Consonant. So, anong babasahin? Left, right, parehas? Left lang. Bakit? Hindi naman yan si 20, 22, 27. So, si N ang babasahin. Silent yung H. Man. Ta. Manta. Si H at si T, magiging aspirated lang yan at nati. Manta. Next. Paano naman to? Wala namang kasunod. Diba? Wala tayong titingnan. So, double patchim, walang kasunod. So, same rule apply. Kahit wala siyang kasunod. So, paano same rule apply? Si 20, 22, 27 ba yan? Diba? Hindi. So, dahil hindi, left
pa rin ang babasahin. Si P pa rin. So, cup. Hindi siya cups na may S. Cup. K pa rin. Ay, P pa rin ang babasahin. Same rule apply. Okay? Next, number 19. Double patchim. Anong kasunod? Consonant. So, anong babasahin? Yung 2022-27 ba yan? Yes. O dahil sila yan, right lang ang babasahin yung tama. So, si L silent, si K ang babasahin. Nakta. Nakta. Magiging tense lang ito. Nakta. And then last, number 20. So, dalawa yan. Unahin natin yung una. So, double patchim. Anong kasunod? Consonant. Anong babasahin? Si 2022-27 ba yan? Hindi. O dahil hindi, anong babasahin? Yung nasa left. So, silent natin si H. Ito naman, consonant din. Hindi rin yan si 2022-27. Left din. Okay? So, anong basa? Ilchi anta. Ilchi anta. May H nga sa ilalim mo sa ibabaw. Aspiration, rule number 12. Magiging CH, magiging aspirated T. Anta. Ilchi anta. Okay? So, same rule apply. Yung 16 lang rules, apply mo pa rin dito. Kahit double patchim ito. Okay? So, note lang muna yung mga changes. Note. Okay na? Okay. So, yan na pa yung pinaka-last talaga ng consonant. Okay? And then, balikan ko lang ulit yung cheat na binabanggit ko nga. So, bali, 8 po yung cheat natin. Yung unang cheat, yung vowels. Yung 10 basic, and then yung pangalawang cheat ay yung 11 na combination vowels. So, sa vowels, 2. Then, sa consonant naman ay 6. So, unang cheat ay ito. So, sisendan ko na lang kayo ng pwede nyong i-print. O, alam ko na send ko na eh. Pero wait lang, i-check ko lang. Cheat. Mhm. Yan. So, na-send ko na nga yung cheat ng vowels and consonant. Yan. Okay, so ito nga yung unang cheat sheet natin dahil yung ibang rules ay magagamit nyo nga ay makakabisado nyo gamit nga ito. Okay? So, gaya nung rule number, ano bang rule number yon? Yung palatalization. Si tigot tsaka si tiyot, magiging J, magiging CH. O nasa lubong yung E o kaya Y na vowels. So, rule number 9, gagamit nyo yan. And then, ano bang rule yon? Yung aspiration.
Si K, si T, tsaka si P, tsaka si J. So, K, T, P, J, pag nasalubong sa ibabaw or sa ilalim si H, dahil vice versa, magiging aspirated yung apat. So, rule number 12, magagamit nyo rin yan. And then, yung rule 16, si KTP, salubong yung sarili niya, kasama si S, kasama si J, magiging tense yan. Okay? Yan yung pangatlo nating cheat sheet. Sa pangapat na cheat sheet naman ay ito ano to, pinagsama-sama ko na kumbaga. So, halimbawa ito, yung kiyok, KGK, ito yung normal na sounds nila. Sa unahan, sa gitna, sa ilalim. Kaya tatlo yan. KGK. Pero, nagkakaroon nga ng changes sa pagbigkas kapag kapag may patchim o may nasa ilalim, then may kasunod sa ibabaw. Gaya nito. Wait lang, sulat lang ako. Gaya nito. Si Kiyok, kapag nasa ilalim, nasalubong niya si M o kaya si N, si K magiging NG. Anong rule yan? Rule number 5, si Kamanang. So, si K nasa ilalim. Then, ito naman si K, nasa ilalim din. Pag nasalubong niya naman si L, si K magiging NG. Si L magiging N. Anong rule to? Rule number 8. So, itong mga bago yung plus, ito yung mga patchim. Kapag may plus, ito naman yung nasa ibabaw. Okay? So, rule number, ano ka to? 5. Number 5, ito naman rule number 8. Then next, kapag siya ay nasa ilalim din, nasalubong niya rin si Y vowels, mag-insert ka nga ng N. Ano naman to? Rule number 10, yung consonant insertion. KMN, mag-add ka ng N. Yan. So, ito yung mga rules kapag nasa ilalim si K, si Kyo, at nasalubungan niya itong mga ito. So, ganun mo siya gagamitin. So, kung nakadikit yan sa wall mo, tapos nagbabasa ka ng libro, tapos naramdaman mo yung mga sinabi ko, mahirap bigkasin, weird yung tunog, naipit yung dila mo, umikot yung dila mo, mahirap bigkasin, masakit sa throat, tingin ka lang sa cheat sheet. Ay, kaya pala ganun kasi nagbago nga yung pagbigkas. So, ganun. Kailangan nakadikit. Okay? O, isa pang example. Ito naman si Neon. Hindi naman yan nagbabago. N lang yan. Pag nasa ilalim, nasa unahan, gitna, tsaka sa ilalim. Pero pag siya yung nasa ilalim, then nakasalubong niya si Leol sa ibabaw or vice versa, sino man nauna or nasa ilalim, si Neon nagiging L. Rule number 3 yan. Si liquidation. And then, si N, nasa ilalim, nasalubong niya rin si H sa ibabaw. Si H ay hihina. Rule number 13. Rule ng H. And then, si N, nasa ilalim, nasalubungan niya yung Y vowels. Mag-insert ka ng N. Consonant insertion yan, rule number 10. So, ito yung nasa patchim o nasa ilalim. Ito naman yung magiging affected. Next, si Tigot naman tayo. Si Tigot, kapag siya nasa ilalim, nasalubong niya si M at si N, si tama na. Rule number 7 yan. Lahat ka ng P, nagiging N. Tama na. Rule number 7. And then, si T, pag siya ngayon nasa ilalim, nasalubong niya si L sa ibabaw. So, si T magiging N, si L nagiging N. Rule number 8, reciprocal nasalization. Itong nasa ilalim, ito naman nasa ibabaw. Ito nasa ilalim, ito nasa ibabaw. Okay? And then, si Tigot, pag nasalubong nga yung Y vowel kasama si E, palatalization ito, rule number 9. Si T nagiging J. Palatalization. So, nasa ilalim,
So, ito na, kasalubong tong mga to, ito yung mga mangyayari. Okay? And then, next, pang-apat, si Liol. So, sa unahan sa gitna, sa ilalim, LRL. LRL. And then, ito yung mga affected na rules. Kapag siya ay nasa ilalim, or nasa ibabaw, dahil vice versa nga yan, nasa lubong niya si N, vice versa, si N magiging L. Liquidation ulit, or number 3. And then, kapag siya ay nasa ilalim, nasa lubong niya yung Y vowels, mag-insert ka naman ng L. Consonant insertion. And then, kapag siya ay nasa ilalim, si Lana Maha, nasa lubong niya si H sa ibabaw, ihina yung H. Yan. So, cheat. And then, next. So, si M, kaysa mo nga makita, unahan, gitna, ilalim, M lang. Pero pag siya ay nasa ilalim, nasa lubong niya si L sa ibabaw, si L ay magiging N. Rule number 6 to. Initialization pa rin. Si maala na, mawala na. Para madali nga matanda, mawala na. And then si M, pag nasa ilalim siya, nasa lubungan niya yung Y vowels, mag-insert ka naman ng N. Consonant insertion, rule number 10. And then, pag rin siya nasa ilalim, nasa lubong niya si H, ihina yung H. Rule number 13. So, ganun ang paggamit ng cheat sheet. Okay? So, ganun lang din yung mga susunod. Ganun lang din. Yeah. And then, ito naman yung sa aspirated. May mga rules din. And then si H, nakaseparate siya kasi marami nga yung rules niya. Si H, and then yung double natin. Ayan. So, nakaseparate yan. Okay? So, gamitin mo lang na maigi yung cheat sheet. And uulitin ko, kailangan po ay nakadikit yan sa wall. Dapat 8 yan sila. 2 vowels, and then 6 yung sa consonant na cheat sheet. And then practice lang magbasa. Since may mga book na kayo, pwede na kayo mag-practice magbasa. Okay? And then last. Ito na yung last. Yeah. So, nasa libro din ninyo ito, o nasa booklet din. Same lang na meron. So, ano naman ito? Sulat naman ito. So, general rule lang, no? Top to bottom, left to right. Mapabawal man, mapakonsonant. Ganun lang ang rules niyan. So, sulat nyo lang to. 3 na lang. Dito na kayo magsimula sa 3. Yan. And then, kapag nga, yung syllable nga no ay, yung pang-4 na klase ng syllable, yung consonant, may vowel, may patchim, o final consonant, dapat lang sila, mag-adjust yung 3. Huwag yung masyadong malaki yung isa, o sobrang liit naman yung isa, hindi. Dapat pare-parehas lang sila. Okay? Huwag yung ganito. Tapos ginanon mo tong isa. Tapos ang laki-laki naman ng dalawa. So, pangit. So, mag-adjust silang 3 para magkasya sila. Okay? And then, pag nagawa na, ano lang naman yan, no? 10. Yan, 10. Ito na rin yung meaning nila. Mga picture. Then, picturean mo lang, tapos send lang sa akin. Okay? Yan. So, sulat lang ito. And then, ito, sisend ko lang din tong track 14. Ano mo lang din kung ano yung binanggit, yung left ba o yung right. Left ba o right. Yan. So, ano mo lang yung track na yan, 14. And then, sa 15 naman, last na rin ito. So, basa lang naman ang instruction. O, practice mo lang ito magbasahin. Okay?
So, yung number 1, lahat ngayon K sa ilalim. K. Check. Shiksa. Majimak. K. Ito naman, puro N. Nun. Pionji. Sun Sugon. Number 3 naman, puro T sa ilalim. Ot. Nat. Kot. Meron din yung 4. Puro T sa ilalim. Pat. Sut. Garak. Jot. Garak. Puro T sa ilalim. Sa 5 naman, puro L. Kul. Pandal. Suyo. Il. And then sa 6, puro M. Pam. Maum. Mommuge. Puro M. Next sa 7, P. Ip. Jeep. Suop. Ip. Jeep. Suop. Puro P. Ito naman NG. Kong. Hanggang. Hangaji. Ayan. Okay. So, practice lang magbasa. Then, kaya rin ito. So, yung pinaka-ano talaga, no, sa out of 16 na rules, pinaka-common talaga yung rule number 1. Basta may patchim, and then may kasunod na vowel, aakyat lang yon. So, hindi siya umak, umak. Hindi siya jeep, jibe. Hindi siya kol, oyo, koroyo. Rule number 1. Hangugo. Kochi. Andayo. Double patchim, vowel, parehas basahin. Andayo. Haraboji. So, akit yung L, magiging R. Haraboji. Irumi. Irumi. Ilgoyo. Double patchim, vowel, parehas basahin. Ilgoyo. Okay? And then, next, ito, practice reading lang ulit. And then, may mga tracks. Bibigyan ko kayo ng link. Kailan ba? Bukas na, okay, bukas na lang siguro. Bigyan ko kayo ng link and then, download nyo lang sa cellphone nyo. Ayan. Galing nyo sa Google Drive. Then, hanapin nyo lang yung tamang track number. Okay? So, practice lang magbasa. Pati ito, itong read the following. Practice lang. And then, mas maganda mag-practice magbasa kapag sentence. Yan. Then, pwede rin siyang pakinggan. Since may mga tracks nga siyang nakalagay. So, kung ano narinig mo, gayahin mo lang. Yun yung isa rin sa best way ng pagpa-practice magbasa. Okay? Pakinggan lang yung mga tracks. Okay? So, yun lang. Yan na pa yung dulo lang. Vowels and ang consonant. Vowel and consonant. Okay? So, kung may tanong, mag-PM lang sa akin. Annyeong! Bye-bye!